sa mga may nanliligaw. Okay? So, may mga suitors. Okay? Suitors pa to ha, hindi pa to boyfriend. Tignan natin kung ano talaga yung intention niya sa'yo. Kung totoo ba yung intention niya na maging girlfriend ka or sadyang laro-laro lang to, trip-trip lang, or pagsabay ka lang sa iba, or titignan natin. So, para to sa mga may nanliligaw, but hindi sa lahat ng may nanliligaw. So, dito tignan muna natin yung situation ninyo. Okay? Either LDR ba kayo or nanliligaw talaga siya personally. Tignan natin. Oh. So, since sabi ko, manliligaw pa lang at hindi pa boyfriend, feeling ko hindi siya LDR. Pareho na kayong may nararamdaman sa isa't isa. So, nasa point na kayo na parang bukas sasagutin mo na siya. Parang ganun. Kasi meron na kayong nararamdaman sa isa't isa. Parang nagkakaintindihan na kayong dalawa. Parang nakikita ko dito may attraction na talaga. And naglalakas loob talaga dito yung manliligaw mo na siguro ano na to, like months na siguro siya nanligaw sa'yo. Kasi parang feeling ko, naglalagay talaga siya ng effort dito para lang masagot mo siya. So, very challenging actually yung panliligaw na to. Kasi syempre ikaw you are someone na hindi ka basta-basta na naniniwala o nagtitiwala. Siguro, dahil na din sa mga na-experience mo before, so hindi ka na basta-basta nagtitiwala. You are observing this person, kaya sabi ko mga months siguro to nanligaw sa'yo. Pero nandyan na, like, may feelings na, in love na, kahit siya din naman, in love din siya sa'yo. Nagmamahalan na kayong dalawa, wala lang pa talagang official yes, na okay, sagutin na kita, ganyan. Kasi feeling ko on your part, takot kang masaktan ulit. Kasi meron kang experience before or recently na nasaktan ka. So, you are also very attracted to this person and you have that confident din naman na sasagutin mo siya. Parang binibigyan mo lang talaga siya ng, binibigyan mo lang siguro din yung sarili mo ng time siguro na to observe more. So, how about sa kanya? Ano ba talaga yung intention niya sa'yo? Other than love. Kasi definitely meron talagang love sa kanya. Kasi two of cups to pareho kayo may nararamdaman. Honestly, mahal ka niya. But wait. Mahal ka niya, pero itong person kasi na to might be a fire signs or meron siyang fire signs sa kanyang chart. Might be Leo, Sagittarius, or an Aries, Sun, Moon, Rising, Venus. Very gusto ka niya talaga. Nagagandahan siya sa'yo, believe siya sa'yo. Basta, like ka niya talaga. Mahal ka na nga niya. Pero honestly, itong person na to, hindi siya sure sa mga rest na coming pa. 'Di ba meron talagang nanliligaw pa lang. Alam niya na itong babae na to papakasalan ko to. Merong ganyan. Itong babae na to tatagal talaga to sa akin. Gusto kong magtagal sa person na to. Pero sa kanya, hindi, parang ano siya, confused, na hindi niya alam kung hanggang saan yung relationship ninyo. Part sa kanya pa din na may, I don't know if this is fear or naiisip, doubt lang ba na baka maghiwalay din kayo or something ganyan. So, pero yung intention niya sa ngayon is okay naman
totoo naman yung intention niya sa'yo. May nararamdaman kayo sa isa't isa. Pero siya lang din kasi is, um, may nakikita kasi dito sa card na baka etong person na to, hindi siya yung the one for you. Okay? Let's see why. Mm, magbibigay siya sa'yo ng problem. Hindi kayo magkakaintindihan sa ugali. And also, parang magkakaroon kayo ng mabigat na problema na hindi nyo kakayanin. Away especially, parang mapapagod sa away. Kung nakikita ko hindi to LDR, there is a possibility hindi nyo magugustuhan yung ugali. Either hindi mo magugustuhan yung ugali niya or hindi niya magugustuhan yung ugali mo. Um, hmm, especially pagdating sa usapang commitment. Um, especially pagdating sa usapang seryosohan. Like family, building a family, future together. Siguro hindi pa to ready. Parang, ito na lang yung magiging advice ko. It doesn't mean naman kasi na um, sa mga maka-resonate sa reading na to, hindi talaga kayo pwede magtuluyan kasi ito yung nakita sa card. No, parang guidance to sa inyo na nasa sitwasyon kayo na bago lang pa kayo, or kung sasagutin mo to siya, and bago lang pa kayo, wag nyo munang pag-usapan yung mga seryosong usapan like marriage, ilan ang anak na gusto mo, um, ano pa ba yung mga anong business ang gagawin natin in the future or whatsoever. Since bago lang pa kayo, kahit pa siguro nag-get to know each other na kayo while sa ligawan, you still do that. Even nasa relationship na kayo, you just enjoy your relationship. Enjoy nyo lang yung mga activities na gagawin ninyo. Yung mga plano ninyo is not about the future, but like having a family or building a family, but might be, punta tayo sa ganito, kain tayo doon, nood tayo ganyan, whatsoever. And wag muna isipin yung commitment kasi may mga lalaki, especially we're talking about here might be fire signs. May mga lalaki kasi is parang minsan hindi sila ready sa ganyan or na-overwhelm ba sila pag-usapan ng mga ganyan. So, siguro wait mo na lang until the time na siya na mismo yung mag-o-offer or siya na mismo yung magsasabi na sa tingin mo, ano kaya yung magiging future natin? Parang ganyan. Kasi dyan mo din malalaman kung seryoso talaga yung lalaki sa'yo. Or, yeah, especially lalaki. Diyan mo talaga malalaman kung seryoso yung lalaki kasi siya mismo nag-initiate na talking about building a family, future with you, hindi yung ikaw. And darating kasi yung araw, yun yung pwedeng pag-aawayan ninyo. Parang mairita ba siya? Makukulitan ba siya? So, pwede mo siyang tanungin once, pero wag lagi. Like, ito na yung plano natin, ano na yung nakikita mo, parang seryoso agad, bago lang pa kayo, 'di ba? So, yun yung magiging advice ko sa mga ka-resonate nito. Parang parang enjoy nyo lang yung relationship. Parang lalo na sa mga fire signs, they are very passionate. Marami silang excitement sa buhay. Especially they are very adventurous. And gusto nila yung partner na ganon din. Exploring world, exploring things, exploring life. Huwag muna sa mga seryosong usapan. Dadating at dadating din kayo doon. So, yun, okay? So, tignan natin kung saan ba ito hahantong.
So, yung advice ko kanina is really you need to listen to that advice. Whether nasa ganito pa kayong sitwasyon or even nasa new relationship na kayo. Kasi dito kasi, there is a possibility yun talaga yung pwedeng mangyari. Kumbaga, nasa bagong relasyon pa kayo pero feeling mag-asawa na. Di ba may mga ganyan? So, ito talaga yung pwedeng mangyari at ito yung magiging dahilan ng pwedeng pagbabago niya. Parang makakaramdam siya ng bored sa sitwasyon. Kasi, parang, ano pang i-excite in the future kung napapag-usapan na ngayon bago pa lang tayo. So, kailangan talaga, hindi siya magiging masaya kasi darating yung araw. So, if yun, ito ngayon talagang gagawin niyo, hanggang sa mapagod siya sa sitwasyon. Until sa hindi niya na ma-appreciate yung relationship kasi lalo na yung parang makakaramdam siya na parang sobrang seryoso naman itong relasyon na to. Walang excitement, you know. So, kasi ikaw is na-excite ka sa future ninyong dalawa. And parang feeling ko dito, ang nakukuha kong message from my spirit guides is yung parang treating him or treating your person or treating the relationship as like a married couple. A couple na. Wala nang kawala to. Commitment na to. Hindi to basta relasyon lang. Commitment na to. Kami na talaga for sure in the future. So don't do that kung nasa sitwasyon kayo ng ganito. Hindi naman ibig sabihin na you will going to explore or makipagkilala, makipaglandian sa iba, ganon din siya. No. But you just really need to enjoy the relationship na meron kayo. And wag mo na talagang pag-usapan yung future. It doesn't mean na hindi nyo papag-usapan yan, pero as a situation na to, 'di ba? Bago lang pa, naliligaw pa lang. There is a possibility maging kayo, pero wag muna talaga 'yon. Enjoy lang talaga para maging maganda yung outcome kasi kung ganon hindi siya magiging maganda yung outcome nito. But you know, this person will going to love you talaga, mamahalin ka niya. So, kung mahal ka talaga ng isang lalaki, siya mismo yan mag-initiate about the future with you. Diyan mo makikita, as I said earlier, di ba? Diyan mo makikita na kung gaano kanya kamahal. So, wag mo munang ibigay yung todo. Gaya nung pagliligaw niya sa'yo na siya yung nagbibigay ng todo. Ngayon kayo na, ikaw na naman. So, baka magsawa siya. So, yun. May future naman to. As depende lang din talaga to sa mga pwedeng mangyari sa inyo kasi hindi naman to hula eh. So, depende to sa actions ninyo, sa if you're going to follow the advice or not. So, it's really depend.